Ilang araw matapos ang pagkalunod at pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsalita na si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa isang emosyonal na video message, humingi siya ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima at inaming nabigo siya bilang coach at tagapangalaga ng kanyang mga manlalaro. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Inamin ni Coach Tab Baldwin ang kanyang pagdadalamhati at pagsisisi matapos ang trahedya na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Inilarawan niyang nangyari bilang isang routine training run na bahagi ng team building activity ng koponan sa Aurora. Ayon kay Baldwin, inakala nilang mababaw ang tubig ng simula ng aktibidad, pero nauwi ito sa trahedya. Up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. Inamin din niya ang bigat ng kanyang dinadalang pananagutan matapos ang insidente. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. Malaking bahagi ng mensahe ni Baldwin ang paghingi ng kapatawaran, pagdarasal para sa mga pamilya at pagtanggap na may mga taong nakaramdam ng pagkabigo at pagkadismaya dahil sa nangyari. I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all. Ang video statement na ito ang kauna-unahang pampublikong pahayag ni Baldwin mula nang maganap ang insidente. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera na huli na ang paghingi ng paumanhin ng coach. It's a little too late because the government agencies have already come into the picture. Ayon kay De Vera, nasa kamay na ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagtukoy kung may dapat managot sa insidente. Tungkulin daw ng CHED na tingnan ng administrative lapses ng Ateneo batay sa CHED Memorandum Order No. 63 para sa mga off-campus activities, ang Student Athlete Protection Law at ang Anti-Hazing Law. So I do not think this is an issue of policy because the policy is very clear. So this is a problem of non-compliance with the policies of the government. Ipinaliwanag ni De Vera na kahit may autonomous status ang Ateneo, obligado pa rin itong sumunod sa mga requirement ng CHED para sa kaligtasan ng mga estudyante sa off-campus activities. Ayon kay De Vera, kabilang sa mga dapat suriin sa investigasyon ang posibleng kakulangan sa risk assessment, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang safety requirements na nakasaad sa alituntunin ng CHED. Anya, para sa isang top university ng bansa, nakakagulat ang pananahimik ng Ateneo sa issue. Ayon sa kanya, mahalaga ang agarang paglalabas ng impormasyon, pag-abot ng tulong sa mga pamilya ng biktima at malinaw na crisis communication sa mga panahong may malaking trahedyang kinahaharap ang isang institusyon. At kung mapatunayang may pagkukulang o paglabag sa mga alituntunin, babala ni De Vera, maaaring magpataw ang CHED ng mga administrative sanction laban sa pamantasan. Just like what was done with USC and NU, we suspended all their sports activities for 1 year. Sa ngayon, patuloy ang magkakahiwalay na investigasyon ng CHED, NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan at habang nagluluksa ang mga pamilya ni Baterbonia at Adili kasama ang buong Ateneo at sports community, nananatiling sentro ng katanungan kung paano nangyari ang trahedya at kung sino ang dapat managot.